oras na ito. At muli nating bigyan ng kapulihan at tunay na kaluwalhatian ng ating Diyos na buhay. O luluwalhati, o pinupuri ka namin, Panginoon. Pinupuri ka namin, O Jesus, itinataas sa'yo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan mo. Pinupuri ka namin, O Jesus, itinataas sa'yo, Panginoon. Itinataas sa'yo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan mo. Luluwalhati ay sasambahin lagi ang ngalan mo. Luluwalhati, sasambahin lagi ang ngalan mo. Pinupuri ka namin, O Jesus, itinataas, Panginoon. Itinataas sa'yo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan mo. Sasambahin lagi ang ngalan mo. Luluwalhati,
Purihin ang Diyos sa tapong ito. Today is really a special day for every one of us because some of our church members from different churches ng Philippine Holy Joy will be baptized today. And naniniwala po tayo na they are really prepared and to be baptized today. Pero alam niyo po ba na kahit na maraming mga mananampalataya na ang nabautismuhan, pero hindi pa rin nila naintindihan why they should have to be baptized. Bakit kailangan silang mabautismuhan? Siguro tatanungin namin kayo ngayon, kayong magpapabautismo, bakit ba kailangan kayong mabautismuhan? Anong isasagot ninyo? Kasi po malamig ang tubig sa ilog. Kasi po gusto ko po na mabasa. Ha? Tatanungin ko kayo ngayon, bakit kayo magpapabaptize? Meron bang gustong tumayo sa 25 na magpapabaptize? Bakit kailangan kayo magpabaptize? Bakit kayo magpapabaptize? Ipinaliwanag ba sa inyo kung bakit kayo magpapabaptize at bakit kayo magpapabaptize? Anong sasagot nyo? Ha? Pag walang sumagot sa inyo, hindi tayo magbabaptismo. Diba, in the book of Acts, sabi doon ng isang eunuko, nariyan ang tubig. Sino makakahadlang sa akin para magpabautismo? And he was baptized even doon sa maruming tubig na dadaanan nila. Dahil gusto niyang magpabautismo, nabautismohan siya. Pero anong dahilan bakit siya nagpabautismo? Dahil sinabi ng pastor ninyo na magpapabautismo kayo? Dahil umaattend kayo ng church, kaya kayo dapat mababautismo? O dahil anak kayo ng pastor, kaya kayo dapat magpabautismo? Pag walang sumagot sa inyo, itigil na natin ito. Oh. Ha? Okay. Nasaan yung listahan ko? Nasaan yung listahan ko? Bakit? Ba't nagkakagulo kayo? Okay. Yung teacher ko sa kolehiyo, gumagano lang po yun. Tapos pag sinong naituro, yun yung sasagot, okay? Usapan. Magpapabautismo. Handa kayo, ha? Pag tumaas yung kamay ko at bumaba, kung sino yung naituro, yun ang sasagot, okay? Walang gusto mag-volunteer, okay? Okay, itataas na ni pastor ang kanyang kamay at ituturo. Number 11, Jared Balenya. Walang maling sagot. Kung ano yung nararamdaman mo na bakit ka magpapabautismo? Mahirap ba yung tanong? Jared, bakit ka magpapabautismo? Ha? Jared, bakit? Yung nararamdaman mo, bakit ka magpapabautismo? Kasi po, taga Las Piñas ka pa naman. Para ito na yata yung huli kong araw ng pagpapastor. Magre-resign na ako. Bakit? Hindi. Sasagot na si Jared. Bakit, Jared? Kasi po, malapit po sa relasyon ng Panginoon. Para daw mapalapit siya sa relasyon niya sa Panginoon.
Naituro ko yung iPad. Taas, baba. Number 14, Mark Anthony Albay. Nasaan yun si Mark Anthony? Mark Anthony. Bakit ka magpapabaptize? Ha? Di ba yung drummer mo to? Oh, di ba? Kilala ko. Bakit? Para? Ano daw? Para magtanggal ng kasalanan? Para magtanggal daw ng kasalanan. Okay. Mapupuno ng kasalanan yung ilog na yan. Sasabihin ng mga isda, uy, yan na yung kasalanan. Next. Number 6, Ryan J. Lipain. Asa si Ryan J? Asan? Nandiyan sa dulo. Asan? Ba't nandiyan ka sa likod? Nag-iisa ka lang dyan. Dito ka dapat sa harap. Hindi mo akalain, matatawag ka rin. Bakit ka magpapabaptize? Anong dahilan? Sige, wala naman wala namang ano. Para mapalapit doon sa Diyos. Para mapalapit sa Diyos. Para yung tawag doon, yung pag nabaptize. Meron pala sa likod. Kala ko sa harap lang. Sa likod. Number 23, General Luna. Jane Loren Pantilgan. Pantilgan ba to? Nasaan yun? Yan. Bakit, sister? Sige, sister, wala kang ano yan. Ano? Bakit? Ikaw, yung dahilan mo. Kaya natin po na sinabi na, gusto ko yung mapalapit sa Diyos. Katulad, wow, Jared, ikaw na. Go. Meron pa. Sige, meron pa pala. Continuation. Hindi na po ako masyadong busy po sa akin po. Hindi po ako napapalapit po sa Diyos. Okay. Gusto ko po ngayon mapalapit. Okay, palakpakan po natin ang Panginoon for their braveness. Di po ba, kung mapapansin po natin, it is not really a joke. Hindi biro yung ginawa natin kung bakit natin sila tinanong. Bakit? Kasi desisyon nila yun eh. Kasi wala akong narinig sa kanila na, kasi pastor, pinilit po ako nitong katabi ko. Magpabaptize daw kami. Wala pong pumilit, di ba? Mas mahirap po na kaya kayo magpapabaptize dahil niyaya lang kayo. Uy, magpabaptize ka, masarap doon. At least wala po. Ganito ang sabi niya sa Romans chapter 6. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy pa baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Tayo mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? O hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat ng mga nangabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kalulatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. Ang sabi ng salita ng Diyos, everything was done according to the will of God. Hindi po nagkataon. Amen po ba? Kaninang umaga, ang pinag-aralan natin, walang pagkakataon na nangyari sa pagkatawag ng Diyos sa bawat sa atin. It is really God's will. At naniniwala ako na kahit yung bata na magpapabautismo, lalo na kung meron na siyang tamang kaisipan, it is really the Lord's way. Ito po'y kaparaanan ng ating Panginoon. Ang Diyos ang tumawag sa inyo, ang Diyos ang pumili sa inyo, ang Diyos ang nagtalaga sa inyo para maging kaisa kayo sa iglesia ng ating Panginoon. But we need to remember, kayong magpapabautismo, baptism is not a membership. But baptism is our commitment to the Lord.
Kaya kayo magpapabautismo, unang-una, kung kaya kayo magpapabautismo, dahil gusto nyo makipag-isa kay Kristo. Amen? Yung daw bautismo, sabi ni Apostol Pablo, ay mga nakikipag-isa kay Kristo. Ibig sabihin, you will be one with Christ. Sabi nga ni Jared, di ba? Gusto niyang mapalapit sa Diyos. Kung gusto mong mapalapit sa Diyos, anong dapat mong gawin? Gagawa ka ba ng magagandang bagay? Hindi. Only believe in His Word. Kailangan mong manalig sa salita ng Diyos. In the 1 Corinthians chapter 11, di po may merong tayong ginaganap sa church natin, sa Philippine Holy Joy. Hindi ko alam kung paano ginaganap ng mga taga-branch churches. Pero sa main church natin, every first Sunday, every first Lord's Day of the month, ay nagkakaroon tayo ng communion. Di po ba? Pero kapag hindi ka nabautismuhan, hindi ka pa nabautismuhan, hindi ka pwedeng makijoin sa communion. Bakit? Sapagkat hindi ka pa naman kaisa ng katawan ni Kristo. Ang kinakain mo ay dugo at laman ng ating Panginoon. At kung hindi ka pa nabautismuhan, it means you are not yet believers. Yung yunuko na sinabi ko po sa inyo na iyan ang tubig, sino makakahadlang sa akin para magpabautismo? Ibig sabihin, he believes in the Word of God. Nung binabasa niya yung salita ng Diyos sa book of Isaiah about the Messiah, about the Christ, hindi niya ito naintindihan, pero ipinaliwanag sa kanya ni Felipe na iyan ay tungkol dun sa Messiah, na Kristo na tagapagligtas, napaparito siya para ikaw at ako ay iligtas sa ating kasalanan. At nung naunawaan niya ng salita ng Diyos, sabi niya, wala na makakahadlang pa sa akin para magpabautismo. Kaya ang isang dahilan kung bakit tayo magpapabautismo, dahil nananalig na tayo kay Kristo. Kasi kung hindi kayo nananalig kay Kristo, hindi kayo pwedeng bautismuhan. Amen? Dahil ang bautismong tatanggapin ninyo ay bautismo hindi ni Pastor Manny, hindi na Pastor Oliver, kundi bautismo ni Kristo. Alam niyo ba na kayong 26 na babautismohan ngayon ay ito ang araw ng inyong kamatayan. Kamatayan, hindi sa pisikal. Kasi kung kayo ipapatayin sa pisikal, madedemanda kami. Kasi gano'n yun eh. Ang standard ng Panginoon para tayo'y makipag-isa sa Kanya, kailangan ay mamatay. Amen po ba? Kailangan mamatay. Pero para mamatay kayo, amen po ba? Ay kailangan po kayong ilibing. Tama? Kaya sa ayaw sa gusto ninyo, sa araw na ito, ililibing kayo. Hindi ililibing yung pisikal. Kung hindi ililibing yung lumang pagkatao. Yung walang pananampalataya, ililibing na. Yung walang pananalig kay Kristo, ililibing na. At kapag kayo'y naibangon mula sa tubig, kayo isang, bagong nilalang. Kayo na ay nakipag-isa kay Kristo, nabuhay na kayo kay Kristo. Kaya hindi na kayo mabubuhay para sa inyong sarili, kundi kayo may bubuhay para kay Kristo. Naintindihan na natin? Kaya ngayon sabihin mo sa katabi mo, libing mo ngayon. Kaya sa libing nyo ngayon, amen, walang masaya sa libing. Amen. Hindi uso ang, amen po ba, hindi kayo dapat tumatawa kapag binabautismon kayo ng pastor. At experience ko ito kapag binabautismohan namin ng mga kapatiran, ang mga miyembro ng church, inilulubog po lang namin, gumagano na kagad. Amen? Ayaw mamatay. Pero kapag kayo inilubog doon sa tubig, don't worry, iaahon din kayo. Pero kapag iniahon na kayo, hindi na kayong mabubuhay sa inyong sarili, kundi si Kristo na ang dapat mabuhay sa inyo. Tignan nyo when the Israelites people came out from the land of Egypt, di po ba anong pangako ng Panginoon sa kanila? I will bring you to the land of the flowing of milk and honey. Pag sinabing flowing of milk and honey, according to 1 Peter chapter 2 verse 2, that milk represents the Word of God. Amen?
sagana sa pulot at gatas. Amen. Hindi sila pwedeng dalhin. Alam nyo, ang mga Israelita, hindi pwedeng pumunta sa Kanaan, hindi pa uso nun ng eroplano eh. Amen? Hindi pa uso eroplano. Actually, lahat ng mga Israelita, kailangan nilang maglakbay sa pamamagitan ng lakad. No? May mga karo noon, pero ang mga karo ginagamit lang sa digmaan, ginagamit lang ng hari. Kaya kailangan nilang maglakbay. Para makarating ka sa Kanaan, may tatawirin ka. Anong tatawirin mo? Dagat. Pero kanina sa pinapag-aralan po natin, kahit kayong mga nabautismuhan na, kung hindi nyo pa naintindihan ang bautismo na inyong naranasan, sabi doon, kailangan silang mabautismuhan. That's why the Israelites people, after their baptism in the Red Sea, doon pa lamang nila pwedeng tanggapin yung salita ng Diyos. That's why the commandment of the Lord in the Mount Sinai, they receive it from God. Amen? Kaya yung mga mananampalatayang hindi na bautismuhan, nahirapan silang unawain. Kaya nga po, hindi uso po yung salitang, magpapabautismo ka na ba? Hindi pa ako ready. Alam niyo po ba ibig sabihin nun? Kapag sinabi mong hindi ka pa ready magpabaptize, it means you don't have faith. Wala ka pang pananampalataya. Dahil kapag may pananampalataya na kay Kristo, walang makakahadlang para ikaw ay mabautismuhan. Amen? Kasi pwede ka nang tumanggap ng salita ng Diyos. Pero maraming mananampalataya pagkatapos mabautismuhan, hindi na nagsasamba. Hindi na uma-attend ng gawain ng Panginoon. No? Pero hindi dapat ganun. Magkakasala tayo sa harapan ng Diyos. Ang kailangan gawin natin ngayon, ang sabi doon ay, just like the Israelites people, di po ba? Matapos po nilang mabautismuhan, tinanggap ang salita ng Diyos, they turned back to the Lord. Gumawa sila ng Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, hindi nila naintindihan. Hindi ko masisisi ang mga Israelita kasi naging parable para sa kanila yung nangyari sa pagtawid nila ng dagat. Pero ngayon mahalaga, mga kapatiran namin, mga miyembro ng church ng Philippine Holy Joy, na pinaintindi muna sa inyo ang bautismo bago kayo bautismuhan. Ngayon, ang tanong namin sa inyo, nananalig ba kayo kay Kristo? Ha? Yung isa nakikipagdaldalan pa eh. Paano magpapabautismo si Desiree? Jezreel pala. Sabi ko sa inyo, seryoso eh. Kasi hindi ito biro yung gagawin ninyo. Desisyon nyo ito. Kapag kayo niya bautismuhan, ilalayo nyo na sarili nyo sa sanlibutan. Ilalayo nyo na sarili nyo doon sa mga bagay na kasalanan. Yung kawalan ng pananampalataya, iiwan nyo na. At darating na kayo sa puntong mananampalataya kayo sa Panginoon. Handa nyo na bang talikuran yung inyong lumang pagkatao? Handa na ba kayo makipag-isa kay Kristo sa araw na ito? Diba? Kung may pananampalataya na tayo, pwede na tayong mabautismuhan. Kung nananalig na tayo sa ating Panginoon na siya yung tunay na nagmamay-ari sa akin at siya na ang mabubuhay sa akin, pwede ka nang mabautismuhan. Pero kapag hindi pa tayo handa, pwede pa tayong mag-back out. Amen. Dahil ang pagbabautismo, hindi sa pilitan, kundi ito isang commitment. Kaya kung sino man yung nananampalataya na kay Kristo para magpabautismo, tatayo siya at pupunta dito sa harapan. Dito. And I'm inviting the workers to please come. Maglinya po tayo Dito po ang harap, dito po ang harap. Give the space. Lagyan niyo po ng space yung mga worker. Amen. Workers and pastors, please come.
Amen. So, dahil 26 po sila, so pwedeng bawat workers or isang pastor ay dalawa ang ipagpe-pray. Okay po? So, please choose, workers, please choose. Hatakin nyo na po yung dalawa na gusto nyong ipanalangin. Amen. Para dalawa, pero nakaharap pa rin dito, okay? So, dala-dalawa, pastor. Dala-dalawa. Okay. Andito pa po, ang dami pa po, mga workers, oh. Kumpul-kumpul pa po. Meron pa po dito. Sino na po? Dalawa. So, meron na pong lahat, mga workers, meron na po kayong hawak, meron na po kayong ipapanalangin. Tawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko, iniaalay sa'yo ang puso ko. Nais kong makita ang kalwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit kong ito. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko, iniaalay sa'yo ang puso ko. Nais kong makita ang kalwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit kong ito. Hallelujah! Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba, basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinaka-iibig ko, Panginoon Jesus, magali ka. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko, iniaalay sa'yo ang puso ko. Nais kong makita ang kalwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit kong ito. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba, basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinaka-iibig ko, Panginoon Jesus, tunay na pagsamba, tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba, basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinaka-iibig ko, Panginoon Jesus, magali ka. O tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba, basahin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinaka-iibig ko, Panginoon Jesus, magali ka.
aming Ama, Ikaw ang naglapit sa mga taong ito sa aming Panginoong Hesukristo. Ikaw, O Diyos, ang dahilan kung bakit sila nagkaroon ng pananampalataya sa kanilang mga puso. Panginoon, baguhin mo ang puso at isipan ng mga anak mo na nasa iyong harapan ngayon. Hayaan mo, Panginoon, na simula sa araw na ito'y mabago ang kanilang pananaw sa paglilingkod. Mabago ang kanilang pananaw sa pananampalataya na tunay na maging sentro nila ay maging kaisa ng aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, hayaan mo manilid mo ang buhay nilang spiritual na pagkatapos ng bautismo nila sa tubig, hayaan mo, Ama, na ilid mo ang mga anak mong ito sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Ingatan mo silang lahat. Maging ang kanila pong kamuraan ng isip, Panginoong Diyos, ay patuloy mong gabayan at tulungan. At makita nila ang kanilang mga buhay, Panginoong Diyos, na tunay na nananampalataya sa iyong pangalan. Let their hearts be open to your word, Father God. Let them obey your word, Father God. At hayaan mo ikaw lamang, O Diyos, ang madakila. Panginoon, walang makakahadlang sa mga anak mong ito para sila'y mabautismuhan. Pero naniniwala kami, ang araw na ito'y kanilang kamatayan. Kamatayan ng kanilang lumang pagkatao. Hayaan mo na sa paglubog nila sa tubig, Panginoong Diyos, ay mamatay ang nasa, mamatay ang ibig nila, Panginoong Diyos. Kundi ang lumitaw, Panginoong Diyos, mula sa tubig ay ang buhay mo, Panginoong Yesus. Tulungan mo silang lahat. Ikaw, Panginoong Diyos, ang mag-lead sa kanila patungo sa buhay na walang hanggan. At hayaan mo, Ama, na maging karapat-dapat na bride ang mga anak mong ito na lalapit at dudulog sa iyo. Salamat po, aming Ama. Ito po ang samot panalangin namin sa matamis at makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Please fall in line, lalaki, babae. Lalaki, babae.